Marami mga kaibigan ang branches ng mga elite team sa army. Ito ay tinatawag mga kaibigan na elite team ng mga komando. Sila mga kaibigan ay talagang trinain sa isang guerrilla warfare. Sila ang mga special forces para sa mga mahihirap na mga misyon. At hindi basta-basta mga kaibigan ang qualifications para makapasok dito, sapagkat kinakailangan mong makapasa sa napakahirap na proseso ng physical at mental training. At ilan lang mga kaibigan ang nakakapag-demonstrate ng matinding self-control at perfect obedience sa utos ng kanilang mga leaders. Itong special forces mga kaibigan ng mga komandos ay naa-assign sa pinakamahirap at pinakadelikado ng mga misyon, katulad na lamang mga kaibigan sa pag-atake sa mga tropa ng mga kaaway at pagre-raid mga kaibigan sa teritoryo ng mga kaaway. Dahil sa kanilang special mga kaibigan na kapabilidad at sa napakahirap na misyon, iilan lamang mga kaibigan ang nagtatagumpay sa mga misyong delikadong ito. Katulad na lamang mga kaibigan noong Gulf War, isang team mga kaibigan ng isang dosena na Navy SEALs ang nagtagumpay na i-divert mga kaibigan ang atensyon ng buong Iraqi Army sa beach mga kaibigan ng Kuwait, na inisip mga kaibigan nila na ang atake ay nagmula sa dagat. At dito natalo mga kaibigan ang mga Iraqi armies. Kung ating makikita mga kaibigan at mapapansin, ang 12 apostoles ay klase ng isang special force sa panahon mga kaibigan ng unang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Sa loob ng 3.5 years, nagkaroon sila ng intensive personal training kasama ang ating Panginoong Diyos, at naging matagumpay sila bilang mga apostoles ng ating Panginoong Hesukristo, na penetrate nila mga kaibigan ang dominyon ni Satanas at nagkaroon ng matinding revival sa kanilang mga nasasakupan. Ang libro mga kaibigan ng Revelation ay binabanggit dito ang isang special force unit na magtatrabaho sa huling mga kapanahunan para tapusin at iproklama ang mensahe ng ating Panginoong Diyos ng kaligtasan, at siya ay muling babalik na. Sila mga kaibigan ay tinatawag na 144,000. Meron silang critical na misyon. Ito ay para i-prepare ang mundo sa pangalawang pagparito ng ating Panginoong Diyos. Ay na-enjoy nila ang special na relasyon sa ating Panginoong Hesus. Binabanggit mga kaibigan sila sa libro ng Revelation na sila ay mayroong special na kanta at special na mga pangalan. Ang tanong ay, sino ito mga kaibigan na mga holy armies na tinawag ng ating Panginoong Diyos? Sa Revelation 7 verse 1-4, ating babasahin kung sino nga ba sila. Pagkatapos nito, may nakita akong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang 4 na hangin upang huwag umihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy. At nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa namin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga tinatakan, 144,000, buhat sa 12 lipi ng Israel. Kung ating mapapansin mga kaibigan, sa banal na kasulatan, tig 12,000 o 12,000 mula sa bawat lipi ng Israel: Huda, Ruben, Gad, Asher, Neftali, Manases, Simeon, Levi, Isakar, Zebulun, Jose at Benjamin. Ang banal na kasulatan mga kaibigan ay binabanggit dito ang 12,000 ay mula sa iba't ibang tribo ng bayan ng Israel. At ang sumunod na passage mga kaibigan ay dinidescribe kung sino at ano ang 144,000. Babasahin natin ito sa Revelations 14 verse 1-5. Tumingin ako at nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok ng Zion kasama ang 164,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na sinlakas ng rumaragasang tubig at dagundong ng kulog, at tinig na narinig ko'y parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at sa harap ng 4 na nilalang na buhay at sa harap ng matatandang pinuno. Walang matututong umawit sa awit na iyon, kundi ang 144,000 tinubos mula sa daigdig. Ito ang mga lalaking na natiling walang tungis at hindi nakipagtalik sa mga babae, na natili silang mga birhen. Sumusunod sila sa kordero saan man siya magpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman at wala silang anumang kapintasan. Gusto ko mga kaibigan na liwanagin sa atin ang pag-e-explore natin mga kaibigan sa 144,000 na ito mga kaibigan ay pagbe-venture sa holy ground, na akin itong ibabahagi mga kaibigan ng confidence, pero gusto ko rin i-realize at irespeto na ang iba mga kaibigan ay may ibang interpretasyon patungkol sa bagay na ito. Atin na itong simulan mga kaibigan na pag-usapan.
ang 12 tribo. Ang isang bagay mga kaibigan na kailangan nating tanungin ay kung literal ba o symbolical ba mga kaibigan ang 144,000. Sapagkat kung ating mapapansin mga kaibigan, ang 12,000 ay literal mga kaibigan ng mga Israelita sa iba't ibang pinagmulan, sa iba't ibang tribo ng Israel. Kung ating mapapansin mga kaibigan, sa lumang tipan, original kasi mga kaibigan, merong 13 tribes ang bayan ng Israel. Ang 12 tribes mga kaibigan ay galing sa mga anak ni Jacob, habang ang dalawa mga kaibigan ay galing sa anak ni Jose na si Ephraim at Manase. Ngunit ang pinakarason mga kaibigan kung bakit 12 tribes na lamang ang na-mention sa Biblia ay dahil tumalikod sa Diyos ang dalawang tribo, ang tribe ng Dan at ang tribe ng Ephraim. Kaya naman idinagdag ulit mga kaibigan ang tribe ng Joseph na ama ni Manase at Ephraim upang makumpleto ang 12 tribes ng Israel. Dahil kung ating mapapansin mga kaibigan, binabanggit ng Genesis 49 verse 17 na ang ibig sabihin mga kaibigan ng pangalang Dan, isa sa mga tumalikod sa bayan ng Israel, ay tinatawag mga kaibigan na serpent o viper, na sa Biblia mga kaibigan, ito ay sumisimbolo kay Satanas. Dahil ang nature mga kaibigan ni Dan at ng tribo ng Dan ay mahilig silang mag-backbite, at dahil dito sila ay nawala sa kasaysayan. Gayon din ang Ephraim, ang buong tribo ng Ephraim ay iniwan ang ating Panginoong Diyos at sila ay sumama sa kanilang mga idols. Kung ating mapapansin mga kaibigan, ang mga Jewish names ay may iba't ibang characteristics na naaangkop sa kanilang mga pangalan, na kung ating makikita mga kaibigan, ang 144,000 na binabanggit sa libro ng Revelation ay galing sa 12 tribes ng Israel. At may kanya-kanya silang kaugalian, katulad na lamang ni Judah na ang ibig sabihin ay I will praise the Lord. Si Reuben, he has looked on me. Si Gad, granted good fortune. Asher, happy am I. Naphtali, my wrestling. Manase, making me to forget. Simeon, God hears me. Levi, join to me. Issachar, purchase me. Zebulun, dwelling. Joseph, God will add to me. At Benjamin, son of his right hand. Kung ating mapapansin mga kaibigan at ating pagdudugtungin ang binabanggit mga kaibigan ng kanilang mga pangalan sa isang paragraph, ito ang kanyang ibig sabihin. I will praise the Lord, for He has looked on me and granted good fortune. Happy am I, because my wrestling God is making me to forget. God hears me and is joined to me. He has purchased me a dwelling. God will add to me the son of His right hand. Oo mga kaibigan, ang buong buod ng pangalan ng bayan ng Israel ay dinidescribe nito ang istorya ng struggle ng bayan ng Diyos, ang pagtatagumpay ng kanyang bayan at ang pagkakasal ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesia. Ngayon ay ating titingnan mga kaibigan, ang 144,000 ba ay isang literal na number? Kung atin kasing titingnan mga kaibigan, may mga numero dito na talaga namang literal. Katulad na lamang mga kaibigan ng 12 gates at 12 foundations mga kaibigan sa banal na syudad, at yung 12 different kinds of fruits sa Tree of Life, ay ito mga kaibigan ay literal talaga. Pati na rin ang dimension ng New Jerusalem. Ito ay base mga kaibigan sa assumption na ito ay totoong mga numero. Ngunit kung ating mapapansin mga kaibigan, eksakto man na binanggit mga kaibigan ang 144,000. Napaka-imposible mga kaibigan na ma-identify natin ang mga individual na sasama mga kaibigan sa special group na ito. Noong si Jesucristo mga kaibigan ay kanyang pinili, ang 12 disipulo niya ay binanggit niya ang kanyang mga pangalan. Ngunit sa huling kapanahunan mga kaibigan, may 144,000 na tinatawag na spiritual Jews na nakakalat sa buong daigdig na mangunguna sa isang malaking revival upang tapusin ang proklamasyon ng pagbibigay ng magandang mensahe ng kaligtasan at sa pangalawang pagparito ng ating Panginoong Diyos. Ngayon mga kaibigan, kung ating isipin, paano natin masasabi na ang mga pangalan ay symbolic o ang numero mga kaibigan ay literal o symbolic din? Simple lang mga kaibigan. Kung ating mapapansin mga kaibigan sa libro ng Revelation, ay punong-puno ito ng simbolo. Katulad na lamang mga kaibigan ng lamb na nire-represent ang ating Panginoong Hesukristo, ang dragon na nire-represent mga kaibigan si Satanas, si Balaam, Jezebel at Babylon mga kaibigan, ay mga simbolo na tumutukoy mga kaibigan sa isang universal na ibig sabihin. Katulad na lamang mga kaibigan ng Babylonia. Ang Babylonia mga kaibigan sa Revelation ay hindi ito literal mga kaibigan na syudad, kundi ito ay tumutukoy mga kaibigan sa isang grupo na tumalikod sa ating Panginoong Diyos. Ang mga tao na hindi pinili ang katotohanan, sila ay nasa Babylonia. At kung ating makikita mga kaibigan ang 144,000, nakakalungkot naman na out of 8 billion na populasyon natin ngayong 2023 ay 144,000 lang ang pipiliin ng ating Panginoong Diyos. So ibig sabihin mga kaibigan, isang tao sa bawat 55,555 na tao
Isa lamang dito mga kaibigan ang maliligtas. Isa lamang mga kaibigan ang pipiliin ng ating Panginoong Diyos. Hindi ba't nakakalungkot mga kaibigan na ang iba ay hindi maliligtas dahil hindi sila napili? Ang Biblia mga kaibigan ay hindi itinuturo na ang 144,000 ay sila lang mga kaibigan ang maliligtas sa huling kapanahunan. Sapagkat kung ating makikita mga kaibigan, ang binabanggit sa Revelation 7 verse 9, pagkatapos mga kaibigan na nakita ni Propetang John ang 144,000, nakita niya rin ang great multitude na hindi niya mabilang kung gaano sila karami. Sila ay galing mga kaibigan sa mga nasyon, sa mga tao, sa iba't ibang klase ng pananalita na nakatayo mga kaibigan sa harapan ng trono ng ating Panginoon. At sila rin ay matagumpay na mamanahin ang langit na bayan. Sa Biblia rin mga kaibigan ay binabanggit dito ang dalawang klase ng tribulation. Dahil binabanggit mga kaibigan sa Revelation 7 verse 14, "These are they which came out of great tribulation and have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb." Mapapansin natin mga kaibigan na may dalawang klase ng tribulation sa libro ng Revelation. Ang una ay nangyari mga kaibigan during the Dark Ages na kung saan sinunog ang lahat ng mga Biblia, pinatay ang mga Kristiyano na sumusunod sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. At ang pangalawa mga kaibigan, ito ang tribulation sa huling kapanahunan. Bago kasi darating ang ating Panginoong Hesukristo ng time of trouble sa mga anak ng ating Panginoong Diyos na sumusunod sa kanyang mga kagustuhan, na sumusunod sa kanyang mga kautusan. At ang susi mga kaibigan upang maintindihan natin kung sino nga ba mga kaibigan ang 144,000. Ang 12 mga kaibigan ay nire-represent nito ang leadership sa loob ng iglesia. Katulad na lamang mga kaibigan ng 12 patriarka mula kay Seth hanggang kay Noah, mula kay Shem hanggang kay Jacob. Ang 12 na espiya na pumunta mga kaibigan sa Promised Land. Ang 12 mga kaibigan na judges mula kay Ot hanggang kay Samuel. At marami pang iba katulad na lamang mga kaibigan ng 12 tribes of Israel at ang 12 disciples. At sa langit na bayan mga kaibigan, ang lugar mga kaibigan ng bagong syudad, ang langit mga kaibigan ay square ang kanyang formation. Una ay ang ating Panginoong Diyos. Pagkatapos ang 4 living creatures, pagkatapos ang 24 elders na nakapalibot sa kanila mga kaibigan, na sila mga kaibigan ay nasa square, 6 on each side. Tapos nandun mga kaibigan ang 144,000 sa perfect square din na 36,000 bawat side. At nandun mga kaibigan ang great multitude. At kung ating makikita mga kaibigan, ito ang perfect order sa assembly ng ating Panginoong Diyos sa langit na bayan. At napakahalaga mga kaibigan ng misyon ng 144,000. Sila mga kaibigan ang mga nabubuhay sa huling kapanahunan bago darating ang ating Panginoong Hesukristo. Kanilang mai-experience ang katulad ng na-experience ng mga disipulo nung sila mga kaibigan ay nagpoproklama na magandang balita sa mga tao. Sa huling kapanahunan mga kaibigan, ang ating Panginoon ay gagamitin niya ang 144,000. Ito mga kaibigan ay nire-represent ng 12 times 12,000 na mga spiritual apostles at spiritual Israel sa lahat ng dako ng buong mundo na hindi literal mga kaibigan na ang bilang nila ay 144,000 kundi sila mga kaibigan ay perfect sa pag-uugali dahil sila ay laging kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi dahil wala silang kasalanan mga kaibigan o sila ay nakipagtalik sa mga babae, kundi ang ibig sabihin nito mga kaibigan, hindi sila sumama sa ibang mga turo na turo mga kaibigan ni Satanas. Nang ibig sabihin kasi mga kaibigan ng babae sa Revelation ay iglesia o church. At sila mga kaibigan ay puspos ng banal na espiritu at sila ay naulanan ng huling ulan ng banal na espiritu. Kaya naman sila ay pinalakas ng ating Panginoon upang tapusin ang mensahe ng papalitan ng ating Panginoon sa buong mundo. Na kung ating babasahin mga kaibigan sa Mateo, ang huling senyales na darating na ang ating Panginoong Diyos ay kapag naiproklama na ang mensahe ng kaligtasan sa buong mundo. Ito ay mababasa natin sa Matthew 24 verse 14. "And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come." Oo mga kaibigan, pinabanggit sa banal na kasulatan, ito ang huling hudyat na darating na ang ating Panginoong Diyos. Kaya naman mga kaibigan, kung tayo man ay nalugmok sa kasalanan, hindi ibig sabihin mga kaibigan ay hindi ka tinawag ng ating Panginoong Diyos. Lumapit ka sa Kanya at ikaw ay lilinisan niya at gagamitin ka niya bilang instrumento niya na ipalaganap ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos na siya ay muling babalik. Kaibigan, inaanyayahan ka ng ating Panginoon na maging parte ng 144,000. Tumutugon ka ba sa paanyayang ito?